Pimaps Part, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan po natin ang mga nangyayari sa isip ng isang lalaki kapag gumamit ka sa kanya ng no contact rule. At kung handa na kayo, napasa na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang nangyayari kay inspired sa isipan ng isang lalaki kapag gumamit ka sa kanya ng no contact rule is ginugulo siya ng katanungan na kung bakit hindi ka na nagpaparamdam. Yan ang unang bagay kay inspired na naiisip ng isang lalaki o gumugulo o nangyayari sa isip ng isang lalaki kapag ikaw ay nag-no contact rule sa kanya o hindi ka na nagpaparamdam sa kanya. Ang buong akala nyo ba wala na siyang pakialam talaga sa'yo? Ang buong akala nyo ba hindi ka na niya iniisip o inaalala? Yung bagay na yan ay talaga namang napakalabo kay inspired, lalo na kung bagong hiwalay nyo pa lang o kung bago pa lang na hindi kayo nagpapansinan. Maiisip at maiisip ka niyan sapagkat mismong ang sarili niya ang gugulo sa kanya, sapagkat merong katanungan kung bakit biglang hindi ka na nagparamdam. Kaya kung gusto mo na manumbalik ang halaga mo sa partner mo o sa lalaking mahal mo o sa ex mo, manumbalik ang halaga mo sa kanya at muli kanyang hanapin at mamiss ka niya at muli kanyang isipin at ikaw pa rin ang gustuhin niya at muli pa rin siyang magkaroon pa rin ng pag-asang bumalik siya sa iyo, ay kailangan ka inspired mag-no contact rule ka kung kinakailangan. Kung kinakailangan, hindi yung mag-no contact rule ka konting tampuhan lang. Mag-no contact rule ka ng matagal, wala naman siyang masyadong malaking ginawang masama sa iyo. Napaka-OA mo naman pag gano'n. Ginagamit ang no contact rule sa mga seryosong pagkakataon, sa mga seryosong dahilan, sa mga seryosong bagay. Ganyan. Ngayon, yan ang isa sa mga mangyayari sa isip ng isang lalaki. Guguluhin siya ng kanyang utak. Tatanungin siya ng tatanungin. Magtatanong siya na magtatanong lagi sa sarili niya. Bakit biglang hindi ka na nagparamdam? Lalo na, mahihirapan siya. Dahil sinanay mo siya na lagi kang andyan. Sinanay mo siya na lagi mo siyang binabalidate. Sinanay mo siya na lagi kang naghahabol. Sinanay mo siya na lagi ka nagpaparamdam. Nagme-message. Biglang isang araw tumigil ka at hindi ka na muling nagparamdam sa kanya. Yan ang mangyayari sa kanya kay inspired. May isang katanungan lagi sa isip niya. Hindi siya patatahimikin ng katanungan na yan. To the point na tataas ang value mo o halaga mo sa kanya muli. Ang katanungan na bakit biglang isang araw hanggang ngayon hindi ka na nagparamdam sa kanya kay inspired. At ang pangalawang nangyayari kay inspired sa isip ng isang lalaki kapag nag-no contact rule ka sa kanya is natatakot at may tanong kung galit ka ba sa kanya. Yan ang pangalawa kay inspired. Alam nyo, totoo yan eh. Pagkatagal-tagal, lalo na kapag bumabalik na ang value mo sapagkat iniisip, namimiss at hinahanap-hanap ka na muli ng kanyang puso, meron mabubuong takot sa loob niya. Na yun nga, baka galit ka sa kanya at kung galit ka, baka hindi mo na siya balikan kung makipagbalikan siya. At baka sa galit mo, kung talagang galit ka, iniisip niya kasi baka galit ka, baka hindi wala na kayong pag-asa. Diba? At mabuhay siya sa pagsisisi, sa regret. Diba? Ganyan, ka-inspired. Natatakot siya sa katagalan, matatakot siya. Kaya, imbis na maghabol kayo, panindigan nyo na lang na hindi kayo maghahabol sa kanya at mag-focus kayo sa sarili nyo. Para kung sakali man na unti-unting bumalik ang pagtingin o pag-ibig ng lalaki sa iyo, magkaroon naman siya ng takot. Masyado siyang presko masyado siyang komportable, masyado siyang mapagmataas sa iyo, mayabang sa iyo. Diba? Ngayon makakaramdam siya ng takot at isipin na baka galit ka. Dahilan kung bakit ka inspired, magseseryoso yan sa iyo at seseryosohin niya ang nangyari sa inyo. At kung magkaayos kayo, seseryosohin niya rin ang pagbabago. Ganyan dapat kaya seryosohin mo rin ang paninindigan kung hindi ka magpaparamdam sa kanya upang siya ay mapaisip at matuto. Hindi yung masyado kang marupok at masyado kang malambot. Mag-self-improve ka, ka-inspired. Mag-focus ka sa ibang bagay upang hindi ka maghabol sa kanya. Upang sa katagalan siya naman ang maghabol sa iyo, ka-inspired. At ang pangatlong bagay ka-inspired na nangyayari sa isip ng isang lalaki kapag ikaw ay gumamit ng no contact rule sa kanya is nangangamba at iniisip kung nakaka-move on ka na ba. Yun ang pangatlo ka-inspired. Alam nyo, akala nyo ba hindi naiisip ng lalaki yan kapag ikaw ay hindi na nagpaparamdam sa kanya at hindi na kayo nag-uusap at nag-no contact rule ka sa kanya. Akala nyo ba hindi naiisip ng ex nyo yan o ng lalaking mahal nyo yan? Diba? Iniisip niya yan kung naka-move on ka na ba. Baka sabihin ng iba, bakit naman nangangamba? Mangangamba yan kung
sa tingin niya, nagkamali siya ng desisyon na ipagpalit ka. Dahil baka hindi mo na nga siya balikan o hindi ka na makipag-ayos kung sakaling bumalik siya sa'yo. Ganyan yan. Ka-inspire, di ba? Iniisip nila yan kung nakamove on ka na. Hindi ba't ganun ka rin naman? Lalo na kapag matagal na kayong hindi nag-uusap. Iniisip mo rin kung nakamove on na yung ex mo sa'yo, yung iba sa inyo. O, di ba? Ganun din na lalaki. Ganyan yan. Kasapagat mga logical yan eh. Laging ginagamit yung isip nila sa mga ganyang bagay eh. Kaya, napakahalaga ka-inspired na talagang mag-self-improve ka upang maisip niya talaga na baka nakakamove on ka na kapag nakita niya na okay yung itsura mo, okay yung health mo, okay yung buhay mo, nag-improve ka, may isip niya talaga yan na nakamove on ka na, o di ba? Kung ramdam niya na mahal ka pa niya, magmamadali yan, mag-e-effort ka na bumalik sa'yo, at kung yan ang gusto mo, napakagandang bagay, di ba? Isa yun sa mga nangyayari ka-inspired sa isip ng lalaki pag gumamit ka ng no contact sa kanya, ka-inspired. At ang pang-apat na nangyayari ka-inspired sa isip ng lalaki kapag nag-no contact ka sa kanya is nalulungkot at nagtatanong kung may iba ka na kaya. Yung pang-apat ka-inspired. Alam nyo, lalo na kapag tumataas na ulit yung interest niya sa'yo, yung attraction at yung value mo, tumataas na ulit sa isip niya, sa puso niya, nagiging mahalaga ka na ulit, hinahanap-hanap ka na ulit niya, namimiss ka niya at nagsisisi na siya. Isa yun sa mga talaga namang ka-inspired. Pwedeng maisip niya. Iniisip niya baka may iba ka na. Diba? Ayun yung mga nangyayari sa kanya. Magtatanong, matatakot, mangangamba, malulungkot. Malulungkot talaga, sa totoo lang. Dahil, syempre naman, isipin mo, pinakawalan niya ang isang tulad mo. Pinakawalan niya ang isang babaeng nagmahal sa kanya ng totoo at tapat. Nagkamali siya ng pinili, pinagpalit niya sa iba. Tapos sa huli, ikaw pa rin parang hanap-hanapin ang puso niya. At hanggang ngayon, ikaw pa rin lagi ang naiisip niya. At sa puso niya, alam niya, ka-inspire na ikaw pa rin ang mas mahalaga. Talaga naman ka-inspired, hindi niya gugustuhin mapunta ka sa iba. At sa katagalan, kung magpapakalalaki siya, ibabalik siya sa iyo. Itatama niyang lahat at magmamahalan kayo. Kung pipiliin mo ulit siya pag bumalik siya sa iyo. Nasa iyo ang desisyon, ka-inspired. Palimang nangyayari ka-inspired sa isip ng isang lalaki. Kapag nag-no-contact ka sa kanya is nagdadalawang isip kung magme-message ba siya sa iyo. Yung palima ka-inspired. Alam niyo, totoo yan eh. Kapag ang isang lalaki o talaga namang ex mo, lalaking minahal mo na ngayon ay naghiwalay kayo o natapos ang inyong relasyon o meron na siyang iba at nang-ghost sa'yo, kung ano mang nangyari, bakit natapos kayo, hindi na kayo nagkokontakan ngayon, ay sa katagalan, kapag unti-unti na may-miss ka na niya, kapag unti-unti bumabalik ka na lagi sa alaala niya, hindi na siya makatulog kakaisip sa'yo. Palagi ka na pumapasok sa isip at puso niya, hinahanap-hanap ka na niya muli, ikaw pa rin ang gusto niya, magdadalawang isip yan na i-message ka. Ka-inspired, bakit naman magdadalawang isip? Magdadalawang isip, syempre, di ba? Yung iba sa inyo, bigla-bigla na lang iniwan, bigla-bigla lang ipinagpalit, bigla-bigla na nakipaghiwalay, bigla-bigla na lang gugos, hindi mo mahihiya yung bumalik sa'yo? May mukha pa ba siyang ibabalik sa'yo sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa'yo? O, di ba? Ano rin yan? Magdadalawang isip na i-message ka. Baka kasi mapahiya lang siya. Alam ko pa naman, nasaktan ka, di ba? Nasaktan ka, umiyak ka, o nagdusa ka nung iniwang ka niya, o ikaw ba pag bigla siyang nag-message sa'yo, baka biglang mura-murahin mo pa eh. O kaya yung lalaki natatakot, nagdadalawang isip na i-chat ka, i-text ka. Ganyan yan, ka-inspire. So yun sa mga nangyayari sa isip ng lalaki. Kapag ikaw ay nag-no contact sa kanya at bumabalik na muli ang value mo at minamahal ka na niya uli at gusto niya ulit magkaayos kayo, nagdadalawang isip pa rin siya kung magpaparamdam siya nagdadalawang isip siya kung i-message ka niya. Diba kasi iniisip niya baka galit na galit ka o nakamove on ka na o may bago ka na o hindi mo na siya mahal o baka i-reject mo siya, ignore mo, di ka mag-reply at kung ano mang dahilan na pumapasok sa isip niya. Kaya siya nagdadalawang magparamdam sa iyo, nagdadalawang isip na magparamdam sa iyo o mag-message sa iyo. Ka-inspire. At ang pang-anim ka-inspired na nangyayari sa isip ng lalaki kapag naka-no contact ka sa kanya is panay isip kung anong ginagawa mo at sinong kausap mo. Yan ang pang-anim ka-inspired na nangyayari sa isip o sa loob-loob ng isang lalaki. Diba? Ano yan eh, iniisip niya lagi kung anong ginagawa mo at baka kung sino-sino nang nakakausap mo o may bago ka ng talking stage ngayon, may bago ka ng kausap na nakakapalagayan mo ng loob. O diba? Paano yan kapag alam niya sa sarili niya nagkamali siya? Paano yan kapag alam niya sa sarili niya nagsisisi siya? Paano yan kapag alam niya sa sarili niya mahal ka pa niya? Kailangan siyang magpakalalaki at sumubok. Kailangan siyang, di ba, lumaban, ipaglaban yung pag-ibig niya sa'yo.
Kung talaga alam niya sa sarili niya na mahal ka pa niya, sana bumalik siya sa'yo, di ba? Bago pa mahuli ang lahat. Ganyan yan. Panaiisip kung anong ginagawa mo, panaiisip kung sinong kausap o kasama mo. At kung naiisip mo rin ba siya sa ganyang bagay, ka-inspired sa mga talaga man nangyayari sa isip na lang. Nababaliw yan sa kakaisip sa'yo. Gusto niyang maghabol sa'yo pero pinipigilin siya ng pagkalalaki niya. Pride pa rin ang umiiral sa kanya. Pero kung tunay ang pag-ibig niya sa'yo at tumating sa level ng hangganan ng pag-ibig niya ay umangat, ng lumaki ang attraction at interest niya sapagkat nababaliw na siya, gusto niya na muli magkaayos kayo, ang pride niya, tatanggalin niyan. Paglalaban yung pag-ibig niya sa'yo. Ka-inspired sa'yo sa mga sikreto. Kaya huwag kang maghabol, mag-no-contact ka, mag-self-improve at pakita mong okay ka na upang ang lalaki sa katagalan magsisi. Siya'y maghabol at mag-isip kung may iba ka na bang kausap at mataranta siyang manumpalik sa'yo. Ka-inspired. Maxpert, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin ng video na ito upang makatulong tayo sa iba. Sa mga hindi pa nakakalik ng subscribe, pakiclick na po yung subscribe mga ka-Spark, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gustong humingi ng payo, makausap ako tungkol sa problema nyo, sa lalaking mahal nyo, message nyo ako sa Facebook, ay yung profile picture ko sa FB. Kapag nakita nyo yun sa FB, message nyo ako mismo yung magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin at bigyan ng solusyon ng problema nyo sa pag-ibig. Maraming salamat mga ka-Spark at mag-ingat kayong lahat. Mahal ko kayo at muli, be inspired!